Samantala, tinawag ni Senador Grace Poe na hindi makatarungan ang ginawang pagtaas sa pamasahe sa LRT at MRT. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa aking pag-aaral sa serbisyo o kakulangan ng serbisyo na binibigay nila, hindi talaga makatarungan. Hindi pabor si Senator Grace Poe na taasan ang pamasahe sa MRT at LRT. Sinabi ni Poe na umaabot sa 4.6 billion pesos ang inaprobahang pondo ng Kongreso para sa subsidy ng MRT, bukod pa ang pondo para sa pagkukumpuni sa mga sirang tren. Dahil dito, kinukwestiyon din ni Poe kung ano ang gagawin ng DOTC sa inilaang pondo ng MRT. Dagdag pa ng senadora, hindi napapanahon ang increase sa pamasahe. So anong gagawin nila sa 4.6 billion? I-realign na naman nila yan? Nito lamang nakaraang linggo, nagsagawa ang Senado ng pagdinig ukol sa mga nangyayaring aberya sa MRT. Sa nasabing pagdinig, iniulat ng Senate Public Services Subcommittee on Transportation sa nakuha nilang datos. Binigyan ng gradong 3.8 o conditional failure ng mga pasahero ang operasyon ng MRT dahil sa mga sira-sira nitong pasilidad tulad ng escalator, elevator at iba pa. Ayon kay Poe, bukod sa mga naunang grupo na nagpahayag ng pagtutol sa fare increase, hindi siya magtataka kung may mga sumunod pa. Sinabi ng senador, dapat na ayusin muna ang operasyon ng MRT. Tinutulak namin na ayusin muna ninyo ang sistema. Siguraduhin ninyo na ligtas ang mga mananakay bago ninyo sabihin na tataasan ninyo ang presyo ng pamasahe. Dagdag pa ni Senador Grace Poe, walang binanggit ang mga opisyal ng MRT sa nakalipas na Senate hearing na ipatutupadan nila ang pagtaas ng pasahe sa Enero. Kaya naman nais ng senadora na huwag munang ipatupad ang fare increase at talakayin muna ang issue sa nakatakdang Senate hearing sa susunod na taon. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.